Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Wow! The view is different from here. Iba pag yung presider ka, iba din pag ikaw ang mensahero or mensahera. Ako po si Sister Emma from Fruit Bearers Church. Bumabati sa lahat ng mga nanay at tumatayong nanay ng Happy Mother's Day. Actually, sa Sunday ko po yun. Pinapaalala ko na sa inyong mga husband, baka makalimutan nyo kasi. Okay? Dito sa Kuwait, di ba, every third week of March siya, third week of March. I don't know what's the history behind that. Pero yung time po, yung pinafollow natin is every second Sunday of May. Okay? Yung Mother's Day was officially recognized on May 9, 1914. And ang first official celebration of Mother's Day ay noong May 10, 1914. So, nirecognize siya today, ang celebration the following day agad. So, from then on, every second day of May na siya sineselebrate. Ito ay sa US, na inadapt na lang din natin. Tapos sabi ng mga fathers, bakit may pa-Mother's Day, walang Father's Day? Diba? Paano naman kami? Kaya nagkaroon din ng celebration ng Father's Day, pero 58 years later, noong 1972. Kaya po mamaya, after the morning service, lahat po ng kababaihan ay nasa Abundance Hall for a women's fellowship. At hindi din patatalo ang mga men's, mga kalalakihan. Meron din silang men's fellowship doon naman sa Agape Church. O diba may announcement na? Okay. Ang verse po natin this morning ay hango sa Proverbs 31, 10:31. Ipa-flash po sa screen natin at hinihiling ko din po si Pastor Mitch na basahin ang verse na to. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay, let's start. A wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lack nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax and works with her hands. She is like the merchant ships, bringing her food from afar. She gets up when it is still light. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night. In her hand, she holds the distaff and grabs the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with fashions. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works bring her praise at the city gates. Amen. Thank you, Pastor Mitch. Tayo kung lahat ay umupo. At manalangin. Muli kami, Lord, ay lumalapit sa iyo at hinihiling ang iyong patuloy na presensya. As we gathered here, Lord God, we want to hear your voice. Not a human voice, O Lord God, but your voice. So please be our speaker and use your servant, O Lord, as your footstool, as your channel.
May your message be delivered this morning according to how you want it to be delivered. We reject anything that will take our attention away from you and from your word. In Jesus' name, amen. Okay, dun po sa binasa nating verse this morning, reactions to reading this verse varies, iba-iba. Some people feel encouraged or inspired by her qualities and virtues, seeing her as a good example to emulate. Others naman may cringe, di ba yung mga character na kasi parang napaka-perfect. Kasi kaya yung iba, pag pinabasa, parang nanliliit, hindi ako yan. Some people would roll their eyes believing that no such woman exists because of the high standards set by her character. Or siguro yung iba, hindi na binabasa, ayaw nang basahin, sasabihin na, pang babae lang yan, it's not for me, or maybe it's only for a wife, for a bride, a future bride. Okay? Malinaw po ba sa inyo yung portrait na yan? This is one of the most well-known optical illusions portrait. What you can see here? It illustrates an older and younger woman. Nakikita ba natin? At first glance, some will see the older woman, while others will see the younger lady. However, in time, habang matagal niyo siyang tinititigan or after revelation, pag sinabi na, no, there's another woman in the picture, both images can be seen. Ay, oo nga. May matanda, may bata din. Why I'm saying this? Because reading Proverbs 31, many of us will see a picture of one particular woman. An ideal earthly woman, or ideal bride, or ideal wife. But over time, if you examine, study, or look at it more intently, you may see another. The spiritual bride of Christ, the church. That's you and me. Kaya naman, the title of our message this morning is The Virtuous Church of Proverbs 31, 10 to 31. It paints a clear picture of what a virtuous woman that we as church should emulate. Dapat natin gayahin. So, in this sermon, whenever I say bride, wife, she, woman, it's a personification of the church. So, wala po tayong gender issue dito. Hindi ito pang babae lang, hindi ito pang may asawa, hindi ito pang bride. So, as a church, ano ang mga dapat natin matutunan dito? What are the marks of a virtuous church? At ano ang makikita natin dito or matutunan? The church as a woman of noble character. That is in verse 10. Noble in the dictionary is defined as having high moral qualities. Ang noble dito na tinatawag ay hindi ibig sabihin na ikaw ay dugong bughaw, maharlika, anak ng prinsipe or prinsesa. Pero tayo, bilang anak ng Diyos na hari ng mga hari, dapat lang tayo maging noble. So to be noble is to have high moral qualities, to have high moral character. Tayo, bilang mga mananampalataya, ay dapat marangal. Mataas ang uri ng pagkatao. Hindi yung mataas ang iba yung mataas ang pinag-aralan or mataas ang tingin sa sarili ha. Mataas ang uri ng pagkatao, marangal. Dapat tayo ay magiging mabuting halimbawa, huwaran ika nga ng mga mabubuting salita at gawa. Hindi lang tayo dapat puro salita, dapat may nakikita lalo sa atin ng mga gawa na tayo ay marangal, may integridad. One who demonstrates its steadfast commitment to living a life that is marked by virtue and righteousness, known for honesty, loyalty, and unwavering faith. Ano pa? Ang sabi dun sa verse 11, ang sabi pa po dun sa verse 11, ano daw ang character ng noble wife?
which is, of course, can translate into a noble person. It says, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She is worthy of her husband's trust. Mapagkakatiwalaan ang taong noble. Trustworthiness, nasa kanya yon, is a mark ng taong marangal. Kailangan na tayong mga Kristiyano ay mapagkakatiwalaan. Hindi bantay sa lakay. May isang salita, hindi pa bago-bago. Ituloy pa natin sa verse 12. She brings him good, not harm, all the days of her life. So a person who has a noble character also brings good for people who he comes in contact with. Hindi pinagsisisihan ng mga taong nakilala nyo na kayo ay kanilang nakilala. Hindi nila pinagsisisihan na napalapit sila or naging close sila sa iyo. Your presence ay yung presensya nyo sa kanilang buhay ay nakaka-encourage, nakaka-inspire, nakakapagdala kumbaga ng kabutihan sa kanilang buhay. Yung ba yung pag pumasok ka sa isang room, you bring light to the room. Dahil yung mere presence mo nakakagaan na sa pakiramdam ng mga taong yun. Hindi ka pabigat. Okay? They don't, hindi nila pinagsisihan na kasama kanila or ka-close kanila or kakilala kanila or yung may mga pangyayari sa kanilang buhay na pinagkatiwala nila sa'yo. They know that mayroon kang isang salita. Okay? Pangalawa, the church as a beacon of diligence and hard work. Okay, so verse 13, it says there, she selects wool and flax and works with eager hands. In her hands, so verse 19, in her hands she holds a distaff and grasps the spindle with her fingers. Ano yun? Kumbaga, marunong siyang maghabi at ang tawag sa Ilocano, mag-weave, magtahe, magsulse, magburda. Yun ang mga alam ng mga kababaihan nung araw. Alam pa ba natin yun? Okay? Marunong siyang mag-ganon. So in verse 21, when it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. So, marunong siyang magtahe ng kanilang mga damit na pang winter. Okay? In verse 22, she makes covering for her bed, pati beddings, pillows. She is clothed in fine linen and purple. Siya ay talagang napakasipag, marunong at magaling magtrabaho. Laging handa. Kay winter, kay summer, may nakahanda na siyang damit for her family. For whatever season, she is well prepared. So, dapat tayo ganun din. Organize. O, baka sabihin nyo naman, sabi dun sa isang verse kanina, meron naman siya kasi mga servant girls. Girls, plural, hindi lang isa. True. Pero kung hindi mo alam yung trabaho, diba? Mahirap kang mag-delegate. Hindi mo alam kung paano mo i-delegate or i-manage your work. So, bilang tayo, dapat alam natin yung trabaho. Dapat tayo mismo masipag para alam natin kung paano natin i-delegate yung mga work. Ang sabi nga, ang babaeng hindi marunong, babae pero I don't mean babae lang ha. Hindi na klaro ulit eh. So sabi nga, ang babaeng hindi marunong sa bahay, kahit bigyan mo ng 10 katulong, magulo pa din ang bahay. Okay? Naniniwala po ba tayo doon? In verse 15, okay, in verse 15, she gets up while it's still dark. Hindi nasisikatan ng araw sa higaan. Yung iba, tulog na tulog pa, siya nagtatrabaho na. So, hindi siya yung tipo na kaya nagtatrabaho para makita ng iba na, yung sipag-sipag mo naman. Okay? Paggising ng family niya, nakanda ng pagkain, even for her servant girls. Hindi rin siya naghihintay na purihin siya. Diba? Dapat hindi natin inaantay na purihin ka sa iyong ginagawa, na pag hindi ka napuri, hindi ka napansin, parang magdadamdam ka. Okay? Bonus na lang yon na siya ay in-appreciate. Her children arise and call her blessed or blessed.
her husband praises her. Diba? Oh. This woman, she is also a business woman. Nagre-real estate nga rin siya eh. Meron dyan yung verse. Yung sobrang madami ang alam niyang gawin. Sobrang madami siyang nagagawa. Yung iba pa nga niyang tinatahi na damit, there's a verse that says, itinitinda din niya. But though marami siyang ginagawa, like tayo, may mga kanya-kanya tayong secular jobs, she does not neglect her responsibility sa kanyang family. Okay? She does not neglect her responsibility sa kanyang family. She watches over the affairs of her household. Sabi sa verse 27. Marami din sa atin, aside from our secular job, di ba may kanya-kanya tayong ministry. Busy-busy tayo. But don't forget also your own household. Kasi pag ganon, lalo na sa atin na may mga unbelieving members of the family, ang ating may posibleng mga asawa, mga anak, nakikita nila na parati kayong nasa church, busy-busy, and yet, doon sa mismong household nyo, walang kaayusan. Okay? Nasisisi ang Diyos, nasisisi ang church, ang sipag-sipag mo sa simbahan, dito sa bahay, ang tamad-tamad mo. Tamad-tamad mo. Okay? So, bato-bato. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Sabi niya, dyan, watches the affairs of her household. Don't watch other people's household. Hindi yung tinitignan nyo yung buhay ng kapitbahay, buhay ng may buhay. Your own household. In the same way, for us, don't look at other churches. Ay, yung building nila, yung ginagamit nilang church, mas maganda, mas maayos, may ganito sila, may ganon. Huwag. Walang pagkukumpara. Gawin na lang natin kung ano yung mga dapat nating gawin na nagbibigay ng kapurihan sa ating Diyos. 3. The church as a faithful steward of resources. Okay. What are the verses that we're going to use to prove that this woman is a faithful steward of all the resources she received? In verse 15, she provides food for her family and portions for her servant girls. She does not only provide her family's need, but also her servants' daw, or yung need din ng kanyang mga servant, o yung mga taong under her care. She considers them as part of her household. So they too are blessed when she is blessed. Marunong siyang mag-share ng kanyang blessing. In verse 16, she considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. So, ito yung sinasabi ko kanina, marunong din siyang mag-real estate. Kasi pag may nakita siyang field daw, mukhang maganda to, mukhang may potential. Bibilhin niya nun. At ibebenta din. And out of her earnings, she plant a vineyard. So, ito yung binanggit ko kanina about her na nagre-real estate. Then, using earnings, nagbe-venture din siya dun sa mga bagay-bagay that has potential to generate additional income and increase her family's wealth. So, businesswoman siya. Marunong siyang mag-invest, marunong siyang magpaikot ng pera. Hindi siya yung nag-aantay lang kung kailan ibibigay ni husband ng kanyang sweldo or may ginagawa siya. Hindi yung, she is not idle. At alam niyo po ba na ang mga business people pala, may paniniwala that the money they use for business shouldn't be used for other purposes. Para sa kanila, lalo na sa mga Chinese, bad luck yun para sa kanila. Kasi napuputol daw yung success ng flow of, yung cash flow nila. But this woman, based on verse 20, when she see a need, she would open her arms to the poor and extend her hands to help. Hindi siya nagdadalawang isip to help. It's no surprise
that she experienced prosperity in all her financial endeavors. Di ba? For she abides by the principle outlined in Luke 6:38. Kung tayo magtaka na bakit siya, kahit na anong gawin niya, nagiging fruitful. Okay? Pero sa Luke 6:38, it says, Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit nyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. She abides by this principle. I think we should learn from this woman regarding on how she handles her finances. She extends her hands. So, she is not close-fisted. Hindi siya ganyan. Naka-open yung kanyang hand. I can only imagine that she also gives with a cheerful heart. Diba? Yun yung attitude that attitude of giving that really pleases the Lord. Yun yung binasa kanina habang yung challenge sa atin sa offering, sa tithes and offering. The church has so many needs. Alam po natin lahat yan. Malaking portion ng need ng isang church ay sa financial side, okay? Para maipagpatuloy ang mga gawain for God's glory. So, paano mamimit ang lahat ng pangangailangan nila na yan if we are close-fisted? As a virtuous church, we are called to give intentionally. Last week po, naituro na po sa atin what a tithe is, why we should give, how we should give, and we should give sacrificially and with gratitude, okay, for all that God has blessed us with. Na andun kasi na when we give, we recognize that everything we have is from the Lord. Kahit kung sabihin natin, pinagtrabahuan ko to, ang hirap-hirap ng buhay, from scratch, ito ako ngayon, because of me. It's not because of you. Even your strength comes from God. Yung blessing or yung steward na tinutukoy dito, it does not only speaks about money. It does not only speaks about treasure. Na andun yung time, yung talent natin, yung kalakasan natin to do the things. Lahat yun galing sa Panginoon. Remember this, church. God promised us that when we give generously, He will also provide abundantly. Trust, magtiwala tayo sa Panginoon. Understand that giving goes beyond meeting specific, immediate needs. It is an investment in eternity. Diba may verse na about investing, where we should invest? Hindi dito sa lupa. Wait. Ang hirap pala pag teki-teki ang yung ano. Okay. It is an investment in eternity. Mayroon tayong investment sa langit. Kung ano yung ini-invest natin sa langit, compared sa investment natin dito sa lupa, walang makakakuha doon. Walang makakanakaw. Walang mai-scam. Walang OTP na nai-intercept. At tapos mawawala na lang bigla yung kaperahan. This is a safe place for us to invest. As we saw into, walang kalugihan din yun. As we saw into God's kingdom with generosity, we can trust that God will multiply our resources. Not just for our benefit, but also for the expansion of His work. So, a mark of a virtuous church, a church that gives His tithes and offering. Walang nag-emen sa give your tithes and offering. Okay. The church that fears the Lord. Okay. Fear of the Lord refers to a reverential fear or awe of God. It is not fear in the sense of being scared or terrified, but rather it signifies
deep respect, obedience, and recognition of God's authority. Have you noticed na hindi naman yung sa dami ng mga yung dinescribe tungkol sa babaeng to, hindi yung panlabas na anyo ng babae ang na-highlight dito. Okay? It highlights beyond the surface level qualities at mas nakafocus siya on the inner qualities of a person. Why? As verse, no, I don't think that it's verse 20. Because dun sa verse nakalagay, charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Verse 30 po yan. Sorry, hindi po yan verse 20. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Yun pala. Kaya pala, no wonder that this woman can do all these things mentioned in the last chapter of Proverbs. Kasi she fears the Lord. That's her secret. She is obedient. She has a good relationship with God. Kasi kung hindi maganda ang relasyon mo sa Panginoon, hindi ka obedient sa Kanya, di ba? You don't follow His word. Maayos ang kanyang relasyon kay Lord. So, dapat nating unang ayusin ang ating relasyon kay Lord. At pag maayos ang relasyon natin sa Panginoon, everything else will follow suit. Walang babae o lalaki man na magkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa kung hindi maayos ang kanyang relasyon sa Diyos. Uulitin ko po yun, walang tao, babae man o lalaki, na magkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa kung hindi maayos ang kanyang relasyon sa Diyos. So church, do not be despair with the long list of ideals. Pang Superman naman yan, pang Superwoman. Hindi ako yan. No. If you know your Bible, the Bible is about ordinary men and women. But with a super God. Diba? A mighty God. So, this list is hindi para ipamukha sa atin yung ating mga kakulangan. Yung ating mga shortcomings. Hindi pinamukha sa atin na, hindi mo mararating ito. Kundi ipinapakita dito sa atin kung ano tayo dapat. Sa ating mga kakulangan, may sagot din dyan. In Philippians 1:6. Ano ba yung nasa Philippians 1:6? Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Until the day of Christ Jesus. May butong hininga eh. God said also in Matthew 5:48, be perfect, for I am perfect. Paano yun? To be perfect doesn't mean you are 100% morally right. Or perfection doesn't mean absence of error or absence of flaws. But it is an ongoing and consistent development to be more and more like Jesus with every passing day. We are all a work in progress. Christ isn't merely looking for the kind of bride described in Proverbs 31. Hindi lang siya, ito yung magiging bride ko. Hindi yung tinitignan lang niya, ito na, pwede na ito. Ito yung Proverbs, ito yung aking bride that is mentioned in Proverbs 31. He is creating and bringing to perfection His bride. Siya din ang gumagawa. Siya ang may kagagawan, kumbaga. The church is the one who changed us from better to better in each day. So, the foundation of this, yung pagiging virtuous church is, it's all in the foundation of our fear of the Lord. Our trust in Him. But, question is, do we trust Him?
Do we fear the Lord? Are we obedient to His word? Are we a virtuous church? Or are we at least striving to be one? Nasa sa atin naman po yan eh. Doon nga sa umpisa, di ba sa verse 10, a virtuous woman, who can find her? Maybe you cannot find a virtuous woman, not on this, because even in the Bible, there's no perfect woman. But as a church, collectively, and with Jesus changing us from day, as each passing day, ma-achieve po natin yon. Okay? Yun lang po ang ating message for this morning. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God, for what you have shown us this morning, O Lord. Maalala po namin that we should strive to be a virtuous church, your bride, Lord God. Nawa, ang aming po mga napakinggan, natutunan sa umagang to, magamit po namin sa aming pong buhay, O Lord God. Our victory in this life is your victory. We owe it everything to you, O Lord God. Thank you for what we have learned. In Jesus' name we pray. Amen.